Kung pulusta nagtrabaho, nindot kaayong kinabuhi. Pulusta na ay trabaho. Pero daghan gani kayong jobless, musaka gid na ang kriminalidad. Pero pulusta busy sa trabaho, pulusta nagadawat og sweldo, malinawon gyud ang atong pagpuyo. Nakaron niining Team Marcos, Team Duterte, kinsa man ang nakahatag og arang-arang nga sitwasyon sa employment based sa ilang performance. Hindi pa yon. Bungad pa lang yun, yung kay sinasabi ni Father Ubod. So, matunghayan nyo po mamaya yung kabuuang video na kinuha ko doon sa kanyang homily na napaka-importante, napakaganda na homily ni Father Ubod na napanood ko. Sabagay, tuwing homily nito, wala kang dapat itulak, wala kang dapat ibasura sa kanyang mga sinasabi. Dapat lahat ng mga sinasabi nito, dapat anuhin mo, ipunin mo. Parang mayroon kang budiga, dito ka. Stuck mo yan mga sinasabi niya kasi totoo ang mga sinasabi nito. Dapat mayroon kang mga ano dito, yung mga file na mga, ito yung mga sinasabi niya, ganun ang ano. Kasi ang ganda talaga ng mga sinasabi nitong pari na to. Siguro sa palagay ko, itong sinasabi nito, na napakalaki ng puso nitong pari na to. Ordinaryong pari to siya, pero ang nakikita ko dito, tatalunin niya yung mga obispo. Tatalunin niya yung ibang mga cardinal dyan na sa kanya, pag magsabi siya sa ating bansa, na pananaw niya sa ating bansa. At saka, hindi siya one-sided na pare. Obserbado sa bawat galaw ng ating bansa, bawat galaw ng mga politiko, bawat galaw ng mga tao. Hindi lang sa mga politiko, hindi lang lahat na nakikita niya. Sa simbahan, nakikita niya. Sa labas ng simbahan, nakikita niya. So, bago ko ipasok ang video ng kabuuan nitong ni Father Ubod, sana wag po kayong magsawa. Paki-subscribe po ang aking YouTube channel at tapusin po ang video ni Father Ubod at itong video na to. Paki-subscribe na rin po ang kanyang YouTube channel para tulong natin sa kanya. Para mapanood natin ang kanyang mga video tuwing mag-upload ho siya. Pasok ko na yung video. Pananaw sad mo sa social media ano bang nanamagin mo yung mga cellphone, natay YouTube, natay Facebook, makatabang kay sa atong pag-discern kinsay atong butaran. Ay lang sad pagtanaw sa usa lang ka side, tanaw sad sa pika side. Pero nindot makayrong atong social media kay naay daghang mga vloggers, naay mga buangon, nasa mga buutan. Kanang vloggers nga timbang-timbangon bitaw, kanang ipakita nila ang pika side, ipakita sad ang pika side. Bisan pa og naa sila gipaboran, pero kita nga mo tan-aw, kita say mohimog atong judgment. Makakita na kadiha nga kaning tawhana, kaning political candidate, may pagka-selfish ni siya. Karing may pagka other-centered. Kani nga politikaha, sige lanig padato. Karing ang usa, musugot lagway kwarta kay mo alagad yun. Ano ba? Kanini ang politikala candidate, kusog ni musunod sa Ginoo. Karing usa, may pagka way Ginoo. Pili dayon ka, kinsay imo diha. Ra na. Sige na tog analyze. O kining panahon sa pagpili, crucial kay ni. Kita sad karon nga mga Filipinos karong Mayo, unsa nang pitsaha ang eleksyon? Mayo 12, May 12. Kayong karong Mayo 12, doon natay moment to choose. Atong pilion. Unya ang nagpapili karon, nang-apply na sila na social media. Tan-aw nako sa akong pagpaminaw, ang ni-stand out na mura sa team sa national level, ang team Bongbong Marcos o team Rodrigo Duterte and Sara Duterte. Mura na hinuog ang team sa presidente o ang team sa atong elected sa nga vice presidente.
Mao na rin ni stand out nga murag kompleto nya, murag naa sila yung mga kana ganing kompleto nga line up nya, nag-atbang sila na hilinga imong tupad inakinsay imong team karon ina. O nya ang nakanindot ani nila kani nga mga teams, mga doon na ni sila'y agi, doon na sila'y gipakita. Ang team Bongbong Marcos, mga 3 years na ang iyang pag-administer sa atong nasod. Ang team Duterte, nakahuman ginag 6 years. Vice President Sara, nakahimo sad na siya ron as Vice President, nakahatag na po siya actions for parihasad ni President Bongbong Marcos. Makita na nato diha, makumparar ba? Muna nga, di na ta magpakabungol o magpakaamang. Maminaw ta, niya, manulti ta. Kung sa may atong paminawon, unsay gilamdag nato sa Espiritu Santo. Unsay gisulti nganhi nato sa atong gituhuan nga Ginoo. Before ta maminaw sa mga kandidato, maminaw sa atas atong Ginoo. Unsa may iyang gisulti nato, unsaon pagpili, kinsa niini nila ang atong pilion. Og ang pinakasentro diha, kinsa ani ang makahatag og unity, tinuod nga panaghiusa sa mga Filipinos. Kinsa Manila karon ang nagpromote og kahiusa, o kinsa nila ang nakaguba sa atong panaghiusa. Kung niining maong mga teams, makita nato nga karing pikas, mas daghan siya gibuhat nga makaguba sa atong kahiusa isip mga Pilipinos, i-reject na nato nga team. O kinsa to nga team ani nga nakapahiusa natong mga Filipinos, kana mo'y atong pilion ang ilang team. Simple kayo, di ba? Nya kinsa ani rong ato mga political leaders nga makapromote og unity, kana ato nang suportahan. Dili sa dingong unity good 100% kaya di man na mahitabo din sa kalibutan. Pero kana lang makapa-unite ba at least sa majority of us. Nya unsa may makapa-unite nato, una gyud kana gyung kaon, pagkaon. No, di ba? Karon daghan kayo mag-date mga lovers. Unsa man gyud ilang hunahon ron inig date nila. Unsa hunahon? Kana bang mga naghigugmaay ba? Unsa man gyud unang hunahon na? Sa mo na nga matay naman tingay mo di man mo tingon. Pagkaon. Kaon gyud na. Kaon gyud. Asa man ta mga on mo na puno kay ron ang mga restaurants, puno kay ron mga fast foods kay mga on gyud na. Ni lingian na sa imong tupad ina asa ta ron mga on. Asa ta mga on. Pero unsaon man nato pagkaon og dili ta ka-afford sa pagkaon. Kung mahal na kaayo ang bugas, unsaon man nato pag-enjoy sa pagkaon. Muna sa atong pagpili sa mga kandidato, pilion nato kanibang team Duterte mo'y nakapaarang-arang sa precious bugas o kanibang team Marcos mo'y nakapaarang-arang sa precious mga pagkaon. O kinsa nila ani ang nakapaarang-arang sa presyo aron magka-unite sa pagkaon, mo'y atong butaran. Kaya kung mahal kayo, nawa na tay kaon. Ikaduha nga makapa-unite nato kaning atong gitawag og employment. Kung pulos ta nagtrabaho, nindot kaayong kinabuhi. Pulos ta na ay trabaho. Pero daghan gani kayong jobless, musaka gid na ang kriminalidad. Pero pulos ta busy sa trabaho, pulos ta nagdalag nagadawat og sweldo, malinawon gyud ang atong pagpuyo. Nakaron niining team Marcos, team Duterte, kinsa man ang nakahatag
og arang-arang nga sitwasyon sa employment based sa ilang performance. Kanay atong i-promote. Anong ari man kaaring nakawagtang sa trabaho, ari kaaring naka-increase sa employment. Kanaragod mga gauge na to, niya maminaw tas Ginoo, maminaw tas mga tao. Og ang nakapalain sad nga tawag na to bag measuring stick, kaning drugas. Ang drugas kamo nahibaw mo ana kita dinhi liluan, dunay mga panghitabo dinhi, sakit kay dawaton tungod sa epekto sa drugas. Ako sad sa una sa akong pagda sa mga communities nga akong gihandol, drugas gyud mao'y babag sa atong kinabuhi. Dako kay nagbabag. Hapit tanang crimes bunga sa drugas. May karon sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa Manila ang nakapa us-us sa drugas dinhi sa atong nasod. Sa ilarong gibuhat ba sa ilang performance, kinsa Manila ang atong suportahan. Kadtong nakapaus-us, dili tingali totally gyud nakawagtang, kadtong naningkamot pagsulbad sa kaso sa drugas, ato tong suportahan. Nganong ari man kamo suporta aning way gibuhat para sa drugas o kaha naglisod? Kadtong nakabungkag sa drugas. Kay nakabungkag mo na sa atong relasyon ang drugas, butangi ang inyong pamilya og usa ka drugista. Ako naka-experience sa guana sa akong kaugalingong pamilya. Managhilak mi sa tago kay di nimo mapugnan ang usa nimo ka membro nga drug addict, mangawat na, mulakaw na, dili makontrol ang utok. Lisod kayo, usa lang kabuk drugista sa imong pamilya, bungkago ng inyong unity. Unya, kung doon natay mga maglingkod sa gobyerno nga dili mo bungkag anang drugas syndicate, unsa man niya dangatan nato, wa na tayo unity. In short, wa na gugma. Ug ang katapusan akong ihatag ninyo nga tip, isip inyong Pangulo, kaning pag-ampo. Kinsa Manila aning maong teams, aning akong gisgutan kay sila man stand out karon sa Marcos ba o sa Duterte team ba ang nag-promote og pag-ampo sa Ginoo og pagsunod sa Ginoo. Kinsa Manila. Kanang team nga nagsigil ang pangwarta, wa ginay Ginoo. Kanang team nga dili kayo mangwarta, kana mo nay naay Ginoo. Kay ang kwarta supak gina sa Ginoo. Muna kining pipila ka tips, maminaw unta taani, nya dili unta ta mahimong amang ato ning isangyaw. Napakaganda. Sinabi ko na kanina, itong pare na to ang talino, ang tapang, ang galing. Yan ang nakikita ko sa kanya. Makikita natin ang sinabi niya doon, at timbangin natin kung sino ba ang nagpababa ng presyo ng bigas, sino ng mga bilihin. So, timbangin natin. Makikita, di niya sinabi, totally, hindi niya sinabi na ito yung suportahan nyo. Pero intindihin natin yung mga video, ay yung mga sinasabi niya sa video, makikita natin kung kanino siya pabor. Mga Duterte, pabor siya. Bakit kamo? Sa tatlo na sinasabi niya, sino ba ang nagpababa ng mga bigas, saka itong mga bilihin? Dito pa rin tayo kay Duterte. Hindi nagkaroon ng problema sa bigas nung panahon ni Duterte. Wala siyang pangako, wala siyang plano na ibaba ang presyo ng bigas, pero matiwasay po ang presyo ng bigas noon. Pangalawa, ano pang pangalawa? Nakalimutan ko na. Dito natin pangatlo, droga. Ang ginawa ni Presidente Duterte, hindi niya totally nabura ang droga, pero ang laking kabawasan. Nasabi niya yon. Pero dito kay Bongbong Marcos, anong ginawa sa droga ngayon? Si Father Ubod na mismo na walang aksyon. Sinabi niya na yan na pag yung pamilya mo may isang drug addict, pasukan yung bahay mo na isang drug addict, nakawan ka, kulimbatan ka ng pera dyan,
magiging ruina sa Espanyol pa ang inyong bahay. Hirap na hirap ang inyong bahay. Kasi may adik may magdanakaw wala nang pinipili yan. Pag nagkamali ka pa, yung sarili mong anak, ikaw mismo, papatayin sa sarili mong anak paglango na sa droga. Ngayon, ang gobyerno na to may May action ba sa mga droga? Parang pakitang tao lang. Presidente natin magpa-drug test. Nagpa-drug test ba? Presidente siya, dapat dipinsahan niya ang bansa. Hindi lang sa kanya yun. Presidente siya. Magpa-drug test na ako. Dito, sa pamamagitan ng hair follicle, yan ang dapat gawin niya para matahimik na ang issue na yan. Pero bakit di niya magawa yan? Anong problema? Bakit di niya pwede siyang gawin yan? Magpa-drug test na para tapos ng issue. Hindi yung balik-balikan ng issue niya tapos ikapipikon niya, magbato na sa ibang issue, paggantihan siya ng ibang issue, sabihin naman, politika. Sino bang unang nagbato ng politika ng mga basurang issue? Siya mismo. Pag ginantihan siya ni Pangulong Duterte na bangag, ay nako, biktima na naman siya. Ang mga supporter nito, sabihin naman, biktima. Walang iba kundi adik. Bakit di magpa-drug test ang amo nyo? Nakakahiya ang mga reaksyon niya nung in-interview siya. Bakit ayaw niya magpa-interview? Wala siyang discussion, wala siyang paliwanag. Hindi siya nahiya nito sa mga pari ngayon. Father Ubod na walang action. Ito pa. Dito ka nagnakaw sa kunting halaga o dito sa malaking halaga? Sinong iboboto nyo? Ibig sabihin nyo, pinagbintangan si Sara Duterte ng pagnanakaw dahil doon sa kanyang 125 million na confidential fund. Samantalang itong billion na kanyang budget sa kanyang confidential fund, wala ni isang congressman na pumiyok, wala ni isang sino man dyan na imbestigahan din yan kasi mayroong malaking confidential fund yan. Saan napunta? Paano ginastos? Samantala kay VP, million, samantala kay billion. Makinig kayo. Itong kay Father Ubod kasi si Father Ubod nagmamatyag. Ito pare ito na sobrang galing. Para sa akin, sabi ko, ang galing nitong pare na to. Sa mga Bisaya na nanonood dito, maintindihan natin to lahat. Tinuod ang giistorya. Wa siya gihimo din gihimo-himo nga istorya. Wa siya gihimo din nga istorya nga naghimo-himo lang siya nga iyang ilabas sa iyang homily. Mga Tagalog, ibig sabihin nito ang tatlo ang problema sa gobyernong ito. Droga, pagnanakaw ng pera at saka itong itong pagbaba ng bilihin na hindi nagawa sa administrasyong ito. Pag-create ng trabaho. Kasi ang gobyernong ito, ang ginawa nito, puro ayuda, hindi nag-isip paano mag-create ng trabaho. Dapat create ng trabaho kasi yan ang kailangan natin ngayon. Sa kanilang plataforma ngayon, kay Bongbong Marcos, may sinabi ba siya, create tayo ng mga trabaho nito, maggawa tayo ng mga trabaho nito para sa taong bayan. Hindi yung tayo nila, ayuda. Para sabihin na, tinutugunan niya ang problema naman yan. Hindi yan, Mr. President. Matuto ka. Nakakahiya ka sa Ito yung mga iniyurakan mo ngayon ng mga tao, yung mga kandidato na sobra mong minamaliit na bumili lang ng suka na bigyan ng certificate of candidacy. Huwag kang magpakasiguro sa inyong mga kandidato. Pag yung mga kandidato mo, lusaw yan itong eleksyon. Sinong sisihin yan? Ikaw din. Kasi nagpalabas ka ng mga istorya na nakakahiya. Parang wala ka talagang pinag-aralan. Introduce mo lang yung kandidato mo. Hindi yung magbato ka. Si Pangulong Duterte dati hindi ganun. Introduce yung mga kandidato niya, okay. Suportahan natin itong mga to. Hindi yung ikaw unang nagbato. Kanina nagbato ka na naman ng mga istorya doon sa Davao. Sa Tagum, Carmen o Tagum, doon kayo nagsorti. Although hindi kayo kumplito kasi mayroong nag-skip daw. Itong si Amy Marcos, Villar, Ping Lacson, sino pa yan? Parang apat yata, hindi pumunta doon. So hindi sila buo. Pangatlong sorte hindi na sila nabuo. Kanya-kanya na naman siguro itong nito, pautot. So pag ito yung piliin ninyo, itong mga kandidato na to, kawawa ang Pilipinas.
Kasi ang nag-endorse nito, kawawa. Hindi marunong umintindi sa problema ng bayan. Kaya ito yung pare na bukal na talaga sa kanya kung paano labanan ang gobyernong korap, gobyernong adik. Yan yung ibig sabihin nun. Kung naintindihan natin yung sinabi nito. Walang pakialam sa gutom. Kaya, Father Ubod, maraming salamat sa iyong pagbigay nito ng lakas sa aming mga tao. Lumakas po kami lalo dito. Lumakas ako nito na pananampalataya na ikaw ang nakikita ko na ang lakas mo na manawagan na sana ang mga tao magising na. Maraming salamat, Father Ubod, sa iyong ginawa nito. At na may sana balang araw pinangarap ko na magkaroon ako ng pagkakataon na mapuntahan kita dyan sa iyong Paris, sa kung saan ka man na simbahan. Malay ko, makapunta ako ng Cebu, kung wala ka naman dyan sa San Vicente, kahit saan ka ma-assign, sana mapuntahan kita. Balang araw mapuntahan din kita, Father Ubod, dahil sa ginawa mo, para sa akin, isa kang hero. Para sa akin, isa ka ng Diyos kasi gisangyaw nimo ang tinuod nga balita sa atong nasod. Gipakita nimo sa mga tao, gipakita nimo sa mga tao nga unsa ang atong nasod karon. Usbon ako, Father Ubod. Father Ubod, daghan kayong salamat sa imong malasakit, sa iyong pananaw sa ating bansa. Nagkagutay-gutay na. Mga suporter ni Bongbong Marcos, wag naman kayo masyadong aatake sa pare na to dahil itong pare na to naglabas lang ng saloobin. Nakikita niya, naririnig niya. Yan ang sinasabi niya. Pakinggan natin, magsalita tayo. Nagsalita na po ang pare ng Katoliko na ang ating gobyerno kulang at hindi pumapansin sa nangyayari ngayon. Tatlo o apat ang kanyang sinabi na dapat yan ang qualification na dapat nating tugunan itong eleksyon na to. God bless po.